Nag-inspeksyon ngayong araw sa Duty Free Philippines sa Parañaque City ang Anti-Red Tape Authority at Ease of Doing Business Committee. Bilang pagtalima ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin at padaliin ang transaksyon sa bansa. Ang seto ng balita mula kay Clazel Pardilla live. Angelique, tiniyak ng Anti-Red Tape Authority at ng Duty Free Philippines Corporation na magiging mabilis ang transaksyon at pagbili ng mga dekalidad at murang produkto ng ating mga balikbayan at mga turista na pumupunta sa mga branch ng Duty Free Philippines. Hindi nakauwi nitong Pasko at bagong taon ang sima na si Lito. Pero babawi siya ngayong summer sa kanyang pamilya at pinamili pa nga sila ng kahon-kahong tsokolate sa Duty Free Philippines, Parañaque City. Pasalubong sa mga pamilya. Siyempre, hinahanap din nila yun na mayroon kang dala na ganito. Oo. Kahit makabili ka doon, pero iba yung dala mo eh. Sir, anong feeling mo pag nabibigyan niyo sila ng ganyan? Tapos nakikita Siyempre, masaya. Sabi ni Lito na sa 20,000 pesos ang karaniwang nagagastos niya tuwing namimili ng pasalubong sa mall. Pero sa Duty Free Philippines, umabot lamang ng 15,000 pesos ang binayaran niya. Nakakuha pa siya ng sandamakmak na freebies. Dito, mas mura-mura kaysa ikumpara mo sa mga mall. Kaya pumunta ka rito para may mga makukuha ka rin ng product. Yan ang dahilan kung bakit hinihikayat ng Duty Free Philippines Corporation ang mga balikbayan at mga turista na mamili sa mga outlet ng Duty Free Philippines. Tampok dito ang mga imported, branded, high-end, mga local pero export quality products. Pagmamalaki ng ahensya, walang ipinapataw na value-added tax o buwi sa mga produktong ibinebenta rito kaya mas abot kaya. Halimbawa, ang 1,120 pesos na tsokolate, pabango o alak sa mall, 1,000 pesos lamang o mas mura pang mabibili sa mga duty-free outlet lalo na kung ito ay nakapromo. Direct from manufacturer ang mga tinda sa Duty Free Philippines kaya giit ng ahensya. You are assured, that's why marami pa rin tumatangkilik sa duty-free shopping because nakakasigurado ho kayo sa mga produkto na original at wala hong fake. And may return and refund. May return and may refund, yes. Ngayong taon, positibo ang DFPC na papalo sa 162 million pesos ang kikitain ng ahensya na mahalaga para sa turismo ng ating bansa. Para makabili sa Duty Free Philippines, kailangan lamang magpakita ng passport o proof of travel na OFW o turista. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mabilis at madali ang transaksyon sa bansa, ininspeksyon ng Anti-Red Tape Authority ang Duty Free Philippines sa Parañaque City. Nandito po tayo ngayon to not only to update yung posting nila, but also to brief, conduct an orientation on the ease of doing business law at matulungan natin ang Duty Free Philippines para mapaganda pa yung serbisyo sa taong bayan. Kasama ang Ease of Doing Business Committee, inirekomenda na bigyan ng opsyon ang mga mamimili na magbayad ng dolyar o ginagamit na salapi ng Pilipinas. You have a choice that you choose the peso. Because then, tapos na yung exchange rate. Alam mo na kung anong babayaran mo in pesos. You might pay for it $100 today at 50 pesos. But then tomorrow it's 54 pesos. You minimize the foreign exchange risk for the client. Madali lang po yun. We will just coordinate with the credit card company. Angelique, hindi lang nakakabenepisyo yung ating mga balikbayan at mga turista na bumibili dito sa Duty Free Philippines dahil kalahati ng revenues o kinikita ng Duty Free Philippines ay inilalaan sa mga proyekto ng Department of Tourism. Sa ngayon, yung foot traffic dito umaabot ng 100 OFWs o mga turista kada araw kapag weekdays at nasa 200 naman kapag weekend. Positibo ang Duty Free Philippines na babalik yung dating sigla ng dami ng tao rito tulad ng pre-pandemic level. Angelique. Okay, so Clazel, mga how many hours after arrival pwedeng magamit o makapunta dyan sa Duty Free Philippines ang isang turista o balikbayan?
Angelique, kung wala naman silang jet lag, pumunta na sila agad-agad sa pinakamalapit na branch ng Duty Free Philippines. Pero inaalaw hanggang 48 hours. So dapat within that time makapamili na sila dahil napakamura talaga ng mga items dito. Halimbawa nga yung isang alak na nasa 1,895 pesos sa mga tindahan. Syempre plus VAT pa. Dito nasa 1,000 pesos lang. So talagang murang-mura dito. Pero syempre drink moderately kung yung alak nga yung bibilin mo. Marami pang options dito. At hindi lang yun, Angelique, kung wala naman na oras na makapunta dito mismo sa Duty Free Philippines o gipit sa oras, pwede naman mag-order online sa dutyfreephilippines.com.ph. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.